Pre, desidido na ako. Hihiwalay ako na yung asawa ko. Pare, baka nabibigla ka. Pag-isipan mo yan. Pre, pera lang ang habol niya sa akin. Alam ko yun sa sarili ko. Paano mo naman nasabing pera yung habol sa'yo, pare? Wala ka naman trabaho, wala ka naman pera. Bobo. Oo nga pala, no? Ay, tanga. Wala nga pala akong pera. Kalimutan mo, tambay ka. Ano niya magiging habol sa akin pera? Kakanood mo ng Korean novela yan ni Gunggong. Oo nga, tama ka. Tingnan mo ako sa asawa ko, grateful ako, hindi ko pinag-iisipan niloloko ako, di ba? Ganun dapat. Oo nga, napakaswerte mo nga. Dapat ganun ka sa mga babae kasi hindi talaga yan gumagawa ng kolokohan. Kaya wag mong pag-iisipan ng masama yung mga babae na yan. Tingnan mo yung asawa ko, masaya siya ngayon, meron siyang bagong kaibigan, si Jem. Oh? May kaibigan siya? Oo, si Jem. Sino yung kaibigan niya? Jem instructor. Sobrang saya nga daw niya, nakilala niya yon si Jem, kaya natuwa siya, binili niya ng motor. Binili ng... Para makatipid daw ng pamasahe yon para pagpupunta sila sa gym, sabay na sila. para makatipid lang. Para makatipid. Oo, practical na para makatipid. Tama. Kaya wag ka manood masyado ng mga drama kasi baka maisip mo na nagloloko yung mga babae. Minsan si Jim na rin naghahatid sa kanya sa palengke pag namamalengke yung asawa ko, ganon. Minsan dalawa lang sila, pumupunta sila Tagaytay, ganyan. Pero wala naman silang ginagawang masama. 3 days sila doon, dalawa lang sila. Kasi nakamotor sila, mahirap na bumiyahe pag gabi, diba? Nung nakaraan nga, pumunta sila sa Laguna, dala nila yung 13-month ko. Silang dalawa lang. Naubos yung 13-month ko, pero hindi ko sila pinag-iisipan ng masama. O, diba swerte ako? Basta masaya yung asawa ko. Huwag mo pag-iisipan na masama yung asawa mo, ha? Tapos sa Pasko daw, nagpaplano silang dalawa lang. Pupunta daw sila sa Baguio, makamotor lang daw sila. Sa bubod ko. Sabi ko, okay lang naman, basta hindi kayo ma-aksidente.